Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyo, ito ay mga pangangaral ni Brad Eli Soriano. Patutugtugin natin ng buo nang di mawala ang konteksto na kanyang ipinapangaral. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. Halina at atin ng panoorin. Oo nga pala, ang pag-like ninyo sa inyong pinanood ay malaking suporta na sa aking channel. Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Ang kapayapaan ng Panginoon ang sumaatin pong lahat at sa lahat ng ating mga panauhin sa iba't ibang dako ng ating pong ngayong ginagawang Bible Exposition. Meron po tayong mga monitoring sa Cabanatuan City, sa San Jose, Antique, Silang, Cavite, Davao City, Maykawayan, Bulacan. At ang ating pinaka-center point ngayon ay nandyan po sa Chinatown, sa YMCA building, sa 5th floor, 945 Sabino Padilla Street, corner Solel Street, dyan sa Santa Cruz, Manila. Ang pagkakataon po ay ibinibigay namin sa inyo upang makadaupang palad ang amin pong presiding minister sa ating pong pagsasama-sama sa members ng Church of God International at walang iba po kung hindi si kapatid na Eli Soriano. Sumaatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga kababayan. Sana ay makinabang tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung po sinasabi ni kapatid na Daniel na babasahin yung salita ng Diyos. Hindi po lahat ng tao ay nakakabasa ng Biblia. Merong wala pong panahong magbasa. Merong hindi marunong bumasa. Meron din namang tamad magbasa. Meron namang ang gustong basahin ay dyaryo o kung ano-anong mga sinulat ng tao. Hindi lahat ng tao mahilig magbasa ng Biblia. Merong ayaw magbasa, merong tamad magbasa, merong ang gustong binabasa ay iba't ibang mga babasahin. Yung sinasabi sa Isaiah 34:16, napakahalaga po nito. Pakinggan nyo. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ang kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Basahin natin sa Chinese. 们要查考宣读主的书，这都无一缺少，无一没有伴侣，因为我的口已经吩咐。他的灵将他们聚集。 Yun pong sinasabi dyan na inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Seek ye out of the book of the Lord and read. Natural po ito, utos po ito sa makababasa, marunong bumasa, interesadong magbasa, hindi tamad magbasa, kasi yung pong salitang seek ye out of the book of the Lord o hanapin ninyo, saliksikin ninyo. Hindi po madali yun eh. Sasaliksikin mo, ibig sabihin, pag sinasaliksik mo, talagang lalagyan mo ng panahon para yun ay iyong mabasa. Doon po kami nag-o-offer, mga kababayan, ng aming maliit na parte sa inyong buhay. We have read the Bible. We have sought the truth in the Bible. And we believe with God's help, we have found the truth. Naniniwala po kami na nakita namin ang mga katotohanan ng Diyos. Hindi po ito dahil sa pagyayabang, kundi dahil sa nararamdaman namin sa aming pagkatao na binigyan kami ng Diyos ng swerteng makita yung hinahanap naming katotohanan. Ang amin pong maliit na mai-offer ay ibahagi sa inyo kung wala kayong panahong magbasa, especially the Chinese people. Alam ko lagi silang busy sa negosyo.
I have met so many Chinese people in Singapore, in Hong Kong, in mainland China, doon sa Macau. Nakarating ako doon sa iba-ibang lugar sa mainland China. Kuminsan inaabot po kami ng madaling araw doon sa pagbibiyahe sa mainland China. Nakita ko ang mga Chinese are very busy people. Kung maglakad nga sila, ang bilis eh. Pupunta kami doon sa mainland China. Sa mga main cities ng mainland China, ang bibilis maglakad. Hindi ko makahabol sa lakad nila. Parang lagi silang parang may hinahabol silang oras. Sabi ko, napaka-busy ng China. Napaka-unlad ng China. Dahil Chinese are very busy people. They are not lazy people. Mahilig sila sa trabaho. Ang mas marami gustong kumita ng pera sa mabuting paraan, sa pagpapagod, sa pagpapagal. Gaya ng mga Chinese na nadatnang ko nung ako'y bata. Sa Pilipinas po kasi ang mga Chinese nung araw, hindi naman sila yung mga entrepreneur, hindi sila, sila ang mga negosyo ng Chinese nung bata pa ako. Gaya nung kilala ko sa Chinese sa Pasay, sila Kiwa, sila Amado, sila... Ang kanilang negosyo, yung namimili sila ng mga bote, mga dyaryo. Tatandaan ko pa nga yung sigaw nung suki na, Botea! Botea! Sabi niya. Ang negosyo nila yung bityo-bityo. Ayun. At napakasisipag ng mga tao. Yung kilala kong Chinese, si Kiwa, meron siyang malaking tindahan. Hindi siya kumakain ng magandang tinda niya. Yung saging, kung alin yung mabubulok na yun ang kinakain niya. Sabi ko, napakaganda ng ng mga Chinese. Ayaw nilang merong nasasayang. Yun ang nakamulatan kong Chinese nung araw. At mababait sila. Bawa, bibili ka ng 1 kilong bigas, pwede kang manghingi ng konting toyo, konting suka, konting bawang. Nung araw mag-aadobo si nanay, sabi niya, punta ka kay Kiwa, bili ka 1 kilong bigas o 1 salop na bigas pa noon, walang kilo, salop. Pag bibili ka ng salop, may bonus yun. Pwede ka humingi konting bawang, konting suka, konting paminta. Libre yun. Ganon silang mag-business. May incentive sila sa tao. Kaya ang tao sa kanila pumupunta. Yumaman na ng yumaman ang mga Chinese. I have learned virtues from Chinese people. Matiyaga sila. Unti-unti, tiyaga. Kaya nakita nyo naman, pinagpala sila. Ang ibig ko lang sabihin, ang dominating entrepreneur sa Pilipinas ay mga Chinese. And for that, alam ko na ang mga Chinese walang panahong magbasa ng Biblia. Kung meron man silang panahon, maaring konti lang. O kung meron man nagbabasa, siguro konti rin. And we are offering our services. We want to share to you the goodness of God in the Bible, especially to the Chinese people. Actually, sa pagnanasa ko pong ang mga Chinese ay matulungan. Nag-aral po ako ng Chinese nang ako'y nasa Singapore. Nag-aral akong Mandarin. Pero sa 6 months akong nag-aral, wala akong natutunan. Ang natutunan ko lang, alam mo kung ano yung Sunizeng rekwaila, Sunizeng rekwaila, Sunizeng rekwaila, Sunizeng rekwaila. Yun ang natutunan ko. At saka yung number 1, pag ganon, 1 yun, 1. At saka yung ren, yung tao, yung karakter. Yung napagtutunan ko lang, nakakalimutan ko na rin dahil that was 5 years ago. Kaya ako gustong matuto ng Chinese dahil naniniwala akong napakaraming taong Chinese. 1/5 of the world's population are Chinese. Mahal ng Diyos ang lahing insit. Napakarami nila.
Ang ikinalulungkot ko lang, when I was in Singapore, merong isang matandaro na suki ko sa mangga at saka sa prutas. Siguro nakita niya, sa kanya ako lagi bumibili. Pagpunta ko, meron na siyang nakahandang matamis na pakuano, kaya matamis na. Paghihiwa niya na ako, pakainin niya ako pilit. Kakain naman ako. Ganun sila talaga, laging may incentive sila eh. Bibigyan kanila ng pabor para babalik ka sa kanila ng babalik. Nung pinakain ako, sabi ko, hindi naman ako bibili, suki, meron pa ako kahapon binili ko eh. Hindi basta ikaw kain, basta you eat. No pay, sabi niya. Sabi ko, God bless you. Sabi niya sa akin, what God? God, the creator of heaven and earth. I don't know God, sabi niya. Doon ako nalungkot sa puso ko dahil wala siyang kamalay-malay sa Diyos. Hindi rin siya Buddhist. Sabi ko, meron palang tao na hindi talaga alam kung may Diyos o wala. Sabi kong gano'n. Kaya, doon, right there and then, doon sa tindahan na yon, nanalangin ako sana. Sabi ko, Panginoon, maawa ka sa taong ito, sa pamilyang ito. Ang babait nila eh. Sana maligtas ang mga taong ito. Pinapakain ako, wala namang bayad eh. Ayoko naman, di naman ako nanghihingi. Pinipilit niya akong kumain. Masarap daw, masarap. Masarap nga, napakatamis. Pati nung langka na inoper sa akin, napakatamis. Sabi ko, sana maging dapat sa Panginoon. Pero wala siyang alam sa Diyos. Sabi ko, wala kang relihiyon? You do not have religion? No, I'm busy, sabi niya. Busy daw siya. Wala siya talagang alam. Hindi niya alam Biblia, hindi niya alam ang ano. Doon daw siya pinanganak sa Singapore, doon na rin siya tumanda. Siguro mga 60 anyos. Kaya doon ko na-realize na siguro mag-aral akong Chinese. Nag-aral ako. Wala naman akong natutunan. Ang hirap kasi ng Chinese. Kaya sabi ko nga, ang mga Chinese matatalino eh. Kasi ang hirap mismo yung kanilang alphabet at saka yung kanilang karakter. Pag hindi ka talaga mag-aaral ng puspusan, hindi mo matututunan. Pati yung mga bigkas eh. Merong bigkas na pagka naiba ng bigkas, iba nakahulugan eh. Natatandaan ko merong mga yeye, may mga, yeye, merong, sabi ko, popular pala yung apo ko dito sa China. Si Yeye. Yeye, ang kahulugan yata ni kapatid eh. Kapatid. Ewan ko, nakalimutan ko na yung mga pinag-aralan kong kapiraso. Ganun pa man, mga kapatid na Chinese at mga kababayan, mga bisita namin dyan sa Chinatown, I hope I will not be offending any one of you. Sana hindi ko mapagdamdam ang inyong damdamin sa mga sinasabi ko. I'm speaking out of experience sa pakikisama sa Chinese people. Sana loobin ng Diyos na ang ating Chinese community dyan sa Chinatown ay maragdagan pa ng mga sumasampalataya sa Diyos. Most Chinese have been misled. Napakaraming mga Chinese ang na-mislead ng Buddhism at saka ng Confucianism and Zoroastrianism and most Oriental religions. Kasi po, kung naiintindihan sana ng mga Buddhist yung kanilang devotion kay Buddha, ay lumalabas na idolatry o idolatria. Hindi po sila maglalagay ng retrato o estatwa ni Buddha sa kanilang mga bahay at hindi sila mag-o-offer kay Buddha ng mga pagkain at ng mga prutas na bilog at ng kanilang mga prayers, meron silang sinusunog. Kung naintindihan lang sana ng mga Chinese ang Biblia, they will be liberated from that false religion. I do not intend to attack your faith. I want to share to you the truth that I have found in the Bible. Gusto ko po i-share sa inyo, ibahagi sa inyo yung katotohanang nasa Biblia. Huwag kayong magagalit mga kapatid na Chinese. Meron pong Biblia kayo, basahin ninyo kung totoo o hindi ang sinasabi ko. And we will read
the verses of the Bible now in the Chinese Pinyin version para maintindihan po natin. Siguro, umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at puntahan na agad natin ang ating mga kaibigan dyan po sa Chinatown, at andun si kapatid na Don Kapulong at si Brad Bong Bodenya, ang ating unang panauhin. Kapatid na Don Kapulong, Chinatown kami. Opo, salamat po sa Diyos. Narito po ngayon ang unang magtatanong kay kapatid na Eileen. Isa po siyang Katoliko, si kapatid na Benji Alumete. At sa inyo po ang pagkakataon. Itatanong ko lang po kung yung masama ba sa lalaki magpahaba ng buhok? Unang-una, kapatid, kung ang Biblia ang ating pag-uusapan, ang Biblia kasi God's standard, o standard ng Diyos. Parang kumbaga sa isang produkto. Pag bumili ka ng produkto, merong manual of instruction. Kung paano mo gagamitin yung produkto, paano ang maintenance ng produkto, kung ano ang kapasidad ng produkto, kung gaanong oras ang itatagal nun, nakalagay doon. Ang Biblia ganun po, mga kapatid. Parang manual of instruction regarding our being. Paano natin gagamitin ang ating kamay, paa, tenga, paano tayo makikinig, paano natin gagamitin ang mata. Lahat yan, buong-buo, meron merong sinasabi sa Biblia. Halimbawa, paano ba tayo dapat na magsalita? Gagamitin natin ang ating bibig. Merong utos ang Diyos doon. Merong manual of instruction. Basahin natin ang Mateo Kapitulo 5. Ganito po ang ating mababasa. 5:37. Datapwat ang magiging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Maliwanag itong salita ng ating Panginoong Hesus. Ang magiging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Ibig lang sabihin, mga kapatid, yung paggamit ng bibig, mayroong batas yun. Kung magsasalita ka, dapat oo, o kaya hindi. Dapat tapat ka. Pag oo, oo. Pag hindi, hindi. Gaya po nung mababasa natin kay Santiago Kapitulo 5, ganito ang ating maiintindihan dito. Sa versikulo 12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi. Ayon. Ang inyong ikang oo, maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang huwag kayong mga hulog sa hatol. Ibig sabihin, maging sa pagsasalita, mayroong disiplina ang Diyos. Maging sa pananamit, meron din. Mula pa sa panahon ng matandang tipan, mayroong batas ng pananamit. Basahin natin ang 22:5 ng Deuteronomio. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Kung napapansin mo, kapatid, kagaya ng sabi ko sa'yo, ang Biblia parang manual of instruction. Kung paano mo gagamitin ang iyong katawan, kung paano mo aayusin. Pati damit, sinasabi ng Biblia, kumpleto eh. Sabi sa Biblia, ang babae huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki man ay huwag mananamit ng pananamit ng babae. Sapagkat ang gumagawa ng bagay na ito, karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Maging sa pagdadamit, mayroong batas tayong nababasa sa Biblia. Katunayan sa Bagong Tipan,
sa 2:9, ganito nakasulat. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kung nakikita mo kapatid, meron pati pananamit, merong batas ang Biblia. Yung katawan natin, hindi kasi atin yan Sa Diyos yan, bigay lang sa atin. Kumbaga parang hiram natin sa Diyos. Dapat nating gamitin yan ayon sa prescription ng Diyos na may-ari ng ating katawan. Pakinggan mo sa 1 Korinto 6:17. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Tuloy. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Kaya pagka hindi marapat ang paggamit mo sa katawan, nagkakasala ka mismo sa iyong sariling katawan. Ang sabi ng Biblia, doon sa 17, kung napansin mo yun kapatid, ang nakikisama sa Panginoon, kaisang espiritu niya. Magkaisa kayo ng Panginoon ng Espiritu. Sabi ngayon, kung kaisang Espiritu ka ng Panginoon, tumakas kayo sa pakikiapid. Bakit? Ang nakikiapid, nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Kung kaisang Espiritu ka ng Panginoon, hindi ka makikiapid. Kasi pag nakikiapid, nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. So, yung katawan mo, may obligasyon ka, meron kang pananagutan sa iyong katawan na yung iyong katawan ay magamit mo ayon sa batas ng Diyos. Pagdating naman sa buhok, ano naman ang sabi ng Biblia? Doon sa 1 Korinto 11, versikulo 4, ganito ating mababasa ron. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo, ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Datapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Ang sabi sa Biblia, pagka ang lalaki ang nananalangin, tinatakpan niya yung kanyang ulo, binabaliwala niya ng kapurihan ng kanyang ulo. Pagka pala lalaki na nananalangin, dapat walang takip ang ulo. Yun. Pero pag babae ang nananalangin, dapat may lambong para meron siyang kapurihan. Ano ibig ituro nun? Pakinggan mo sa 14, kapatid. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat, kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pinakalambong. Sabi ng salita ng Diyos, ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na ang lalaki pag mahaba ang buhok, mahalay sa kanya. Dadapwat kung ang babae may mahabang buhok, kapurihan niya sa Diyos, sapagkat ang buhok ay ibinigay sa kanya na pinakalambong o pangtakip. Ibig lang sabihin doon, kapatid, na hindi maganda sa lalaki yung nagpapahaba ng buhok. Mahalay sa Diyos, ang lalaki ay nagpapahaba ng buhok. Mahalay sa Diyos, ang lalaki ay mahaba ang buhok. Maganda naman sa babae, kapurihan sa babae, na ang kanyang buhok ay mahaba, sabi sa Biblia. Kaya, kung ang manual of instruction ng Diyos ang ating gagamitin sa ating pagsunod, kami hindi namin pinapayagan ang mga kapatid namin kasi mahala yun na yung lalaki mahaba ang buhok. Ang may sabi nun yung gumawa sa atin. Sana naunawa mo ang ibig kong sabihin, kapatid.
Itatanong ko lang po yung kung nasa Biblia yung December 25 isinilang si Kristo. Alam mo kapatid, no? Mahabang kwentuhan yan, pero alang-alang sa'yo, magkukwento ako ayon sa Biblia. Hindi totoo si Kristo isinilang ng December 25. Pag nagpumasok na yung bear, kasi August no? Sunod doon, September, October, November, December. Pagpasok nung bear, papatugtog na yung I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Yan. Bakit ba nalikha yung kanta na yan? White Christmas. Kasi, pagka-Christmas, ang karaniwan, sineselebrate yan sa December, puro yelo. Kaya White Christmas, dahil natatakpan ng yelo ang landscape ng iba't ibang mga bansa. Ang katunayang yung Christmas nila panahon ng yelo. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Ayon. Won't you guide my sleigh tonight? Yung sleigh, sasakyan yun sa yelo. Walang gulong yun. Ang nakakalungkot, hindi makakarating sa Pilipinas si Santa Claus dahil wala namang yelo sa Pilipinas. Magkakawasak-wasak yung sleigh niya. Yung sleigh kasi, sasakyan sa yelo yun. Hinihila ng aso, kung ano man pwedeng humila. No? Pinakikita lang sa mga kanta, sa mga ginagawang mga Christmas carols, na ang Christmas talaga nila, December 25. Hindi totoo yun, kapatid. Nang ipanganak si Kristo, walang yelo. Walang yelo, hindi December. Doon kasi sa Bethlehem, kung saan siya pinanganak, pagka December, November pa lang makapal na yelo ron Pakita ko sa iyo yung landscape sa Bethlehem Ayan kita mo, yan ang Bethlehem Diyan sa lugar na yan pinanganak si Kristo. Pagka December diyan, napakakapal na ng yelo diyan. Yan. Ngayon, nung ipanganak ba si Kristo, may yelo sa Bethlehem? Basahin natin sa isang talata ng Lucas, Kapitulo 2 at versikulo 7. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain Bingyaon na nangasaparang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Kung napansin mo, doon sa Bethlehem kung saan siya pinanganak, sabi, binalot siya ng lampin, inilagay sa isang pasabsaban. Bakit inilagay sa pasabsaban? Kasi doon sa koral ng hayop, walang hayop. Walang hayop doon. Kasi kung may hayop doon, pagka kumain yung mga hayop, pwede susungkalin yun, di ba, no? Ibig sabihin, wala yung mga hayop doon sa koral, wala doon sa kulungan, at yung pasabsaban ay walang laman. Bakit? Ganito kasi ang pasabsaban, kapatid, kung naiintindihan sana ng mga tao. Ginagamit lang ang pasabsaban pag ang mga hayop hindi pwedeng ilabas sa bukid. Alam ba, hindi pwedeng ilabas, kukuha ka ng mga
ng mga damo, lalagay mo doon sa pasabsaban, doon sila sasabsab. Pero pagka pwede namang ilabas sa bukid, hindi mo gagamitin yung pasabsaban eh. Sana naintindihan nyo ako. Hindi ginagamit yung pasabsaban pagka ang mga, kasi ang halimbawa, kambing, baka, tupa, mas gusto niyan kumakain na sila mismo ang pumuputol doon mismo sa lupa nung damo. Kaya lang ginagamit yung pasabsaban pagka hindi mailabas yung mga hayop dahil maaaring may ulan o anuman, kukuha lang yung may-ari, lalagyan ng damo yung pasabsaban, nagagamit yung pasabsaban. Nung panganak si Kristo, walang laman yung pasabsaban. Kaya doon inilagay ni Maria wala sila kasing matuluyan eh. Ngayon, asa ng mga tupa? Nasa labas. Pinagpupuyatan ng mga pastor. May mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon, nasa parang, nandun sa bukid. Pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Ibig sabihin, pinakakain yung kawan sa gabi. December ba yan? Pagka December, ang Bethlehem may nakatakip ng yelo. So, hindi nangyari yan ng December, kapatid. Hindi totoo yan. Wala sa Biblia yan. Sana naunawaan. Puntahan po natin kaagad ang pangalawang magtatanong. Isa pa rin po siyang Katoliko, kapatid ni Eli, kapatid na Rafael Flores. Father Eli, meron po sana akong problema, no? Regarding family. Pwede po ba akong humingi sa inyo ng tulong ayon sa kalutasan ng problema ko po? Kami po kapatid nakahandang tumulong kung abot naming makatulong, kung kaya namin. Talaga pong tumutulong kami. Kasi alam namin po ang tao talagang dapat magtulungan. Ano po ang ibig niyong sabihin sa amin? Nakakayaman pong aminin sa nakararami sa buong, siguro sakop ng buong mundo, no? Tungkol sa asawa ko po. Tungkol po sa aking, meron po akong unang asawa. Ngayon nagkahiwalay po kami 1985. Meron akong naging pangalawang asawa, and then mula nung asawa ulit ng pala, hindi naman ako kami kasal. 1987, nagkaroon na rin akong problema. Iniisip ko dahil mali itong sitwasyon na tinutungo ko. Ngayon, marami po ako iniimbitahang mga ibang sekta sa bahay para masolusyonan yung problema. Kung anong dapat kong gawin dahil pangalawang asawa to, hindi kami kasal. Di po ba problema po yon. Ngayon, dumating ang punto, tumagal ang panahon, pero matagal na ako tagapakinig at tagapanood ng inyong palatuntunan, dating daan. More than 10 years na po. Lahat po ng inyong aral, pinakikinggan ko, nililista ko po. Yun nga ho ang nagiging problema ko. Nagkaroon kami ng hindi magandang ugnayan ngayon ng pangalawang asawa ko. Ang relasyon namin parang wala na ho. Although na magkasama kami sa bahay. Ang unang tanong ko, iba ko treatment na sa akin, para bang ibang tao na. Ngayon po, ang unang kupunta, ano po ang tulong na ibibigay siya para makapag-umpisa pa ako ng magandang buhay, diretsong buhay. Sa tingin ko po, wala na ako kaming pag-asang magkasundo ulit itong pangalawang asawa ko po. Pagka wala na pong pag-asa, dapat humanap ng pag-asa. Hindi ho ba ganun? Kung wala na kayong pag-asa, humanap kayo ng pag-asa. Total ganito kapatid. Eto, paprangkahin ko kayo, no? Wala naman po akong pakialam kung ang asawa nyo 17 o 19. Basta't yung lahat ng pang-asawa nyo naganap sa labas ng iglesia, hindi ko po pakialaman yun, gaya ni Kristo. Si Kristo meron siyang kausap na babae doon sa Juan na sa 4, kapitulo 4 nung Juan, meron siyang kausap na babaeng Samaritana na ang naging asawa, 6. Nung makausap siya ni Kristo, bibigyan kita ika ng tubig ng buhay, tawagin mo muna yung asawa mo. Sagot ng babae, wala akong asawa. Sagot naman ni Kristo,
Mabuti ang pagkakasabi mo na wala kang asawa sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang na ngayon ay hindi mo pa rin asawa. Dito'y sinasabi mo ang katotohanan, sabi ni Kristo. Ibig sabihin, kahit 6 pa yung napangasawa niya, walang pakialam si Kristo kasi nangyari naman yun nung hindi niya pa nakikilala si Kristo. Ang ibig ko pong sabihin, kapatid, yung problema nyo kasi kung kayo aanib sa iglesia ng Diyos na totoo, wala namang kwenta yung problema nyo na yun Nangyari yun sa labas Nangyari yun sa labas. Wala po kaming pakialam doon. Wala kaming kaugnayan doon at wala na rin. Pag magbabalik loob kayo sa Diyos, hindi na rin problema yun Kasi kung nangyari yung maraming bagay na masasama, dahil sa kawalang aral ng Diyos, kawalan ng pagkaunawa sa aral, napapatawad yun Basahin po natin ang 1:13 ng unang Timoteo. Bagaman ang una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Ayon, sabi, ginawa ko naman yun sa hindi pagkaalam, sa kawalan ko na ng pananampalataya. Kaya, bagaman lang una ako'y naging mamumusong, mang-aalipusta, mang-usig, nagkamit ako ng kahabagan. Kaya ang maitutulong ko sa inyo, kapatid, ang maitutulong ko, siguro sabihin ko sa inyo, kalimutan nyo na lahat yung mga napangasawa nyo, at mag-umpisa kayo uli ng isang buhay na nasasakop ng Diyos. Nakikinig pala kayo, matagal na walang tumatalab yatang aral sa inyo, kaya hindi ang buhay nyo, hindi mapapawasto Dahil matigas ang ulo nyo Matigas ang ulo mo, kapatid, nakikita ko matigas ang ulo mo. Para mapawasto ka, yung aral na napakinggan mo, kung paniwala mo totoo, umpisahan mo nang gawin. At doon ka sasamahan ng Diyos, yun po masasabi ko. Matagal ko lang, lang mo, kung gusto ko lang umanib. Lang po dahil sa problema kong laon nila. Ngayon, dahil sa binigyan yung advice sa akin, siguro po, hindi mo siguro, titiyakin ko na po, naaalit na rin po. Kapatid, mabigyan kita ng isa pang advice, ganito, huwag mong titiyakin, sabihin mo, sa awa at tulong ng Diyos sana. Kasi baka mamaya paglabas mo dyan, masagasaan ka, paano mong matitiyak, di ba? Basahin natin ang Santiago. Alam nyo, dapat sa matitigas ang ulo, dinediretche. Santiago 4:13, nakasulat ay ganito. Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas, ay magsisiparoon kami sa gayong bayan. At titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Ito, maiisip nyo mga kapatid, sabi ng Biblia, kung meron kayong gagawin sa hinaharap, sasabihin ninyo kung loloobin ng Panginoon. Ayon. Kasi, pag sinabi mo, titiyakin ko, ay naku, mahirap po yan kapatid. Baka mamaya atakihin ka sa puso, hindi na mangyari yan. Ganyan yan. Ayon. Yan lang ang masasabi ko. Salamat sa iyo, kapatid. Salamat po, Brother Eli, pagkaloob sa Panginoon po. Dahil sa totoo lang po, ilang hinihintay ko na magbigay sa akin ng aral regarding do sa problema ko po. Opo, ilang taong ka na ba, kapatid? Ilang taong ka na? 58. 58. May bala ka pa bang mag-asawa uli? Siguro po parang hindi na rin gusto ko na magserbisyo sa Panginoon mas magaling. Mas magaling yun. Mas magaling yon. Pero ang masasabi ko sa iyo, kung sakali darating yung panahon o yung oras o pagkakataon na parang gusto mo uling mag-asawa, humanap ka ng babaeng may takot sa Diyos. Yon.
Opo, salamat po doon. Pasalamat ako ng marami. At least nagkaroon ako ng pagkakataon na matagal ko na minimiting magkausap po tayo ng dahil doon sa problema ko po. Ngayon nasolusyonan na siguro problema ko. Sana po, loobin ng Diyos, kapatid. Sana samahan kayo ng Panginoon na ang problema nyo yung malutas. Alam ko na may sa puso nyo merong reserbasyon na gusto nyo sanang magkasundo pero wala nang pagkakasundong nakikita kayo. Kaya binibigyan ko naman kayo ng pag-asa. Halimbawa, maanib kayo sa iglesia, kung makakakita kayo ng babaeng may takot sa Diyos, okay naman yun kasi mag-uumpisa pa lang ang buhay nyo pag naanib kayo Mag-uumpisa pa rin ang pananagutan nyo pag naanib kayo. Nung nakalipas, wala kayong sagutin dun Pagka kayo sumampalataya, patatawarin lahat yung nakaraan. Ganun po yan. Salamat po, kapatid na Rafael. Salamat din po. Yan po. Salamat po. Narito po ngayon, kapatid na Eli, ang pangatlong magtatanong. Isa po siyang half Chinese at isa pa rin Katoliko, si kapatid na Noel Benosa. Ang tanong ko po, yung tungkol po sa Kalayawan, yung pamamasyal po ba sakop din ng Kalayawan? Magbabasa ako sa iyo ng pamamasyal, sa Lucas, mahaba-habang pasyalan nito, 24:13 ng Lucas. At narito, dalawa sa kanila ay naparoroon ng araw ding yaon sa isang nayong ngalay Emmaus, na may 60 estadyo ang layo sa Jerusalem. At kanilang pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay na nangyari. At nangyari na samantalang sila'y nag-uusap at nagtatanungan, na si Jesus din ay lumapit at nakisabay sa kanila. Datapwat sa mga mata nila'y may nakatakip upang siya'y huwag nilang makilala. At sinabi niya sa kanila, "Ano ang mga salitaan ninyong ito sa inyong paglalakad?" At sila'y nagsitigil na nangalulumbay ang mga mukha. At isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, sa pagsagot ay sinabi sa kanya, "Ikaw bagay nakikipamayan lamang sa Jerusalem at hindi nakaaalam ng mga bagay na doon nangyari ng mga araw na ito?" At sinabi niya sa kanila, "Anong mga bagay?" At sinabi nila sa kanya, "Ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan. At kung paano ang pagkabigay sa kanya ng mga pangulong saserdote at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan at siya'y ipako sa krus. Datapwat, hinihintay naming siya ang tutubo sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito, ay ngayon ang 3 araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito. Bukod sa rito, iba sa mga babaeng kasamahan namin na nagsiparoong maaga sa libingan ay nakapagtaka sa amin. At nang hindi mga sumpungan ang kanyang bangkay, ay nangagbalik sila na nangagsabing sila na may nakakita ng isang pangitain ng mga anghel na nangagsabing siya'y buhay. At nagsiparoon sa libingan ang ilang kasama namin at nasumpungan nila alinsunod sa sinabi ng mga babae. Datapwat siya'y hindi nila nakita. At sinabi niya sa kanila, "O mga taong haling at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Hindi baga kinakailangang si Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. At sila'y malapit na sa nayong kanilang paroroonan, at nag-anyo siyang wari may paroroonang lalo pang malayo. At siya'y kanilang pinigil na sinasabi, "Tumuloy ka sa amin sapagkat gumagabi na at kumikiling na ang araw." At pumasok siya upang tumuloy sa kanila. Tignan mo yung dalawang alagad na papunta sa Emmaus,
mahaba-habang lakbayin yung ginawa nila, no? Hanggang kumikiling na araw, palubugang araw. Halimbawa, para kang namamasyal na kagaya ni sinabayan sila ni Kristo sa daan, di nila alam si Kristo pala yung kausap nila. Ano naman ang masama nung para kang namamasyal, no? Naglalakad, strolling, parang ganun. Walang masama ron, hindi kalayawan yun eh. Halimbawa, ako, kapatid, masasabi natin, ako, minsan, pag meron akong panahon, lalabas ako sa bahay, siguro mga 45 minutos, 1 oras, lalabas ako, pupunta ako doon sa malapit sa dagat, naglalakad ako doon. Ganun, parang namamasyal. Kasabay na rin yung parang exercise dahil madalas akong nakaupo, puro lang iupo, minsan upo, tayo. Kahanong linggo, 12 oras yata ako nakatayo, kaya pag uwi ko, ngangala yung aking paa at saka yung aking sakong. Ibig sabihin, wala namang kalayawan dun eh. Ang kalayawan kasi, may tuturing na kalayawan, yung kinaroroonan ng layaw. Yung layaw. Ang layaw eh yung pagsunod sa gusto ng katawan o ng laman. Na, halimbawa, gusto ng laman mo yung, nararamdaman mo yung, parang masigla yung laman mo pag nagsusugal ka, o nagbibisyo ka, umiinom ka, ayan, mga kalayawan yan. Pero namasyal, lalo na kasama mo pamilya mo, hindi naman masama yun eh. Yung namasyal kayo ng pamilya mo, punta kayo sa dagat, naligo kayo, mag-alis ng radiation, ayun. Okay lang yun, kapatid. Ba't mo tinanong? Madalas ho kasi kami, halimbawa mamamasyal po, nag-abroad. Na isang beses ho kasi natanong ko kung kalayawan mo bang mag-abroad. Hindi. Pagka mag-abroad ka lang, mamamasyal ka, pupunta ka dun sa lugar na hindi mo pa napupuntahan. Hindi kalayawan yun. Baka halimbawa, mamamasyal ka, pupunta ka sa Las Vegas, magsusugal ka ron, kalayawan nga yun. O kaya, pupunta ka sa Hong Kong, hanap ka ng babae, kalayawan nga yun. Pero pupunta ka sa Hong Kong, kasama mo asawa mo, mga anak mo, pinasyal mo sa Disneyland. Para sa mga bata naman, hindi kalayawan yun. Para lang bahagi ng pagmamahal mo sa iyong mga anak, saka sa mga apo, ganon. Kasalanan po bang tumaya sa loto? Oo, sugal yan kasi. Sugal yan, kapatid. Ang pagtaya sa loto, naghahangad ka ng biglang pagyaman. At ang sabi sa Biblia, yung tao na nagmamadaling yumaman, mahuhulog sa kaparusahan. Sabi sa Biblia. 28:20. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Ang nagmamadali sa pagyaman, walang pagsala, parurusahan yun. Kaya hindi ko pumapayag na ang mga kapatid sa iglesia tumaya sa loto kasi nalalagyan ng interes ang tao na magkamal ng kayamanan sa isang napakadaling paraan. Ano kasi yan? Sugal yan eh. Yang loto, sugal na legal. Legal na sugal. Nung araw, pumapayag ako doon sa sweepstakes dahil yung sweepstakes kasi ginagamit yun sa charity, no? Pero nung malagay na yung loto na nagnanasa na, lalo na pag 10 milyon, 20 milyon, 50 milyones ng nagpila-pila na mga tao, ninanasanan nila. Samantalang yung sweepstakes nung araw, kahit ayaw mong bumili, pipilitin ka nung bulag, nabibili ko tuloy. O kaya pipilitin ka nung lumpo, bili na kayo, parang tulong nyo na. Kasi Philippine Charity Sweepstakes yan eh. Kaya lang nung nilagyan nila loto ngayon na para bang ang hangad na ng tao yung presyo, hindi na para makatulong sa charity. Ang hangad na ng tao yung premyo,
hindi na ako conforme dahil nandun na yung diwa ng paghahangad sa salapi. Yun ang sagot diyan, kapatid. Ang sabi kasi sa Biblia, sa 6:9 ng unang Timoteo, Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nakita mo, yung pag-ibig sa salapi ay ugat yun ng lahat ng uri ng kasamaan. Ayun. Kaya iwasan mo na lang yan. Sabi sa 6:11, Datapwat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Tao ng Diyos tumatakas sa pag-ibig sa salapi. Iyon ang masasabi ko sa iyo, kapatid. Maraming salamat. Ang susunod na magtatanong, isa pa rin pong Chinese, si kapatid na Geofred D. Tan. Atong tanong ako, yung unang tanong, kung ang isang tao, ang isang anak, sumusunod sa magulang, which yan naman talaga ang turo ng Diyos, pero yung magulang sumasamba sa ibang reliyon, ito ba'y kalugod-lugod sa Diyos? Kung siya'y sumasama lang, pero hindi siya naniniwala, sinasamahan lang niya ang kanyang magulang. Oo, bahagi kasi ng pagsunod sa utos ng Diyos yung igalang mo yung ama't ina. Pumupunta sila sa mali, sinasamahan mo, hindi ka naman sumasampalataya dun sa mali, bahagi ng pagsunod sa Diyos yun. Hindi naman masasabing yun malaking kasalanan sapagkat bilang anak, nasa ilalim ka ng poder ng iyong magulang, hindi naman masamang sumunod ka, no? Ang masama lang, kapatid, sumamba ka doon sa mga sinasamba nila. Halimbawa, mga masamba sila sa idolo, masama yung sumamba ka doon sa sinasamba nila. Pero kung sinamahan mo sila, pinag-drive mo, halimbawa, magulang mo naman yun, wala namang problema ron. Naintindihan mo yun, kapatid? Opo. Isang tao, mabait naman, inalagaan niya pamilya niya, na nakarinig siyang tamang turo, pero hindi siya umaanib. Maliligtas ba siya? 1:24 ng Kawikaan ng sagot doon. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw nila ang aking payo, hindi nila inibig ang aking mga saway. Kaya't sila'y mabubusog ng bunga ng kanilang mga kagagawan. Yun ang sinasabi sa Biblia, kapatid, na pagka halimbawa nakarinig ka, hindi mo tinatanggap, sabi ng Diyos, tumawag ako, tumanggi kayo. Inunat ko ang aking kamay, ayaw kayo makinig, kundi inyong iniwi sa wala ang buo kong payo. Hindi nyo inibig ang aking saway. Ako naman ang tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Pag ako'y manunuya, pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo,
Kung magkagay tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot, sabi ng Diyos. Hahanapin nila akong masikap, hindi nila ako masusumpungan. Alam mo, mayroong kapatid na mga taong mababait. Mabait, wala kang maitututol, mabait na mabait. Pero ayaw kumilala sa Diyos. Alam mo ang sabi sa Biblia ron? Sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 19, ganito nakasulat. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Basahin natin sa Chinese. 就如经上所记，我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。 Ibig sabihin merong mga tao mababait pero hindi magiging dapat sa Diyos. At tinan mo sa 16:15 ng Lucas, basahin natin sa Tagalog at sa Chinese. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Sa Chinese pinyin, ang sabi ganito. 耶稣对他们说，你们是在人面前自称为义的，你们的心，神却知道，因为人所尊贵的，是神看为可憎恶的。 Tingnan mo, ang liwa-liwanag nun, Hindi ba? Dinadakila ka ng tao, para sa tao ang bait-bait mo, pero ayaw ka naman kumilala sa Diyos, kasuklam-suklam ka naman sa Diyos. Sana naunawaan mo, kapatid. Kunyari, katulad ng mga bautismo, pagkakasal, so lahat po ng mga sumusunod, kasi lahat ng tao, kunyari, ang mga Catholic, kinakasal, tsaka minabautismo. Paano yung mga taong nakarinig, anong gagawin nila? Tsaka yung mga hindi nakarinig, sa Catholic, lahat ba sila yung nagkasala dahil nagpakasal sila o nagpabautismo? Alam mo, kapatid, ang kasalanan, maraming dahilan, maraming causes. There are so many causes of sin. Ang isang cause ng sin, yung paglabag sa kautusan. Basahin natin sa 3:4 ng unang Juan. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Sa Chinese, ang sabi, 凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。 Yon, ang kasalanan, paglabag sa utos, transgression against the law. Yun ang kasalanan. Ang isa pang kasalanan yung nasa 4 ng Santiago, ang sabi sa 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ayan, sa Chinese ang sabi, 人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。 ang kasalanan, yung alam mo yung mabuti, pwede mo namang gawin, meron kang chance, may pagkakataon ka, di mo ginawa, kasalanan pa rin yun. Kaya maraming dahilan ng kasalanan. Ngayon yung tinatanong mo, yung may kasal, merong binyag, sa Katoliko, merong yung mga hindi nakarinig, yung hindi nakaalam, lahat ba sila nagkakasala? Pagka ang tao, kahit wala kang napakinggan, alam mo naman yung mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan yun. Kahit wala kang napakinggan, halimbawa, alam mo namang masama, ginagawa mo, kasalanan yun. Kaya lang, kapatid, yung kasalanan na yun, napapatawad ng Diyos yun. Kasi wala ka pang narinig wala ka pang alam, yun ay mga born out of ignorance. It was due to your ignorance of the law.
Basahin natin yung 1 Timothy chapter 1 verse 13. Ang sabi ganito sa Tagalog at tapos sa Chinese. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako, sapagkat siya ay ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Sa Chinese? 我从前是亵渎神的、逼迫人的、侮慢人的，然而我还蒙了怜悯，因我是不信、不明白的时候而做的。 Si, ang ibig sabihin si Pablo, bagaman siya masamang tao, afterwards na makakilala siya, pinatawad naman ng Diyos yun eh. Kaya wala namang problema dun sa sinasabi mo, wala naman silang alam ka mo, hindi sila nakarinig. Pag nakarinig yun at tumanggap ng aral, mapapatawad naman ng Diyos yun. Okay, thank you po. Thank you, Brother Eli. You're welcome. Ang kasunod, si kapatid na Jesser Ong. Isa rin pong Chinese. Sige po kapatid. Ang katanungan ko po, pagdating ng paghuhukom, huhusga tayo ayon sa ating ginawa sa mundo. Maliligtas ba ang tao kung mas maraming ginawa na mabuti kaysa masama? Hindi dahilan yung paggawa mo ng mabuti na marami kaysa sa masama. Kasi parang lalabas yun, kapatid. Wala ka rin ginawang mabuti. Alam nyo, yung ating thinking mali na dadamihan ko na lang yung ginawa kong mabuti kahit may ginagawa akong masama, baka maligtas ako. Yun ang paniwala ng iba, mali yun, mali. Basahin natin ang Santiago 2:11. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Jeez. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Ayan. Yan hindi alam ng marami na akala nila, sinusunod ko naman yung mas marami naman akong ginawa Halimbawa, ang utos 5, ginawa ko naman yung 4, isa lang naman ang hindi ko ginawa. Maliligtas ka. Hindi. Sabi kasi ng Biblia, yung nagsabing huwag kang papatay, yun din ang nagsabing huwag kang mangangalunya. Hindi ka nga mapatay, nangangalunya ka naman, nagiging suwail ka sa kautusan. Kaya, ang sabi ng konklusyon ni Santiago, ang gumaganap ng buong kautusan, gayon may tumitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Naunawaan mo yun, kapatid? Naunawaan ko po. May tanong. For example, let's say yung mga mayayaman ngayon, di ba? Nagnenegosyo ng mga sigarilyo, pero tumutulong naman sa mga charity. Maliligtas ba yung mga ganyan na tao? Alam mo, yung mga nagninegosyo ng alak, yung mga nakakasama sa tao, kasi kami sa iglesia, bawal sa amin yung magnegosyo kami ng nakakasama sa kapwa. Masama yun Bawa, kasi pagka sinabi mong ganyan, halimbawa, yung nagninegosyo ng drugs, kung halimbawa, tutulong naman sa charity, pagka ginawa mo yan, ang mangyayari, yung mga nagninegosyo ng drugs, kikita ng bilyon-bilyon, tapos magbibigay sa charity, halimbawa, 1 bilyon. Yung natulungan niya sa charity, siguro 10. Yun namang mga sinira niyang pamumuhay, daan-daan naman at libo-libo, paano kang maliligtas nun? Ang masasabi ko, ang pinaka merong concern dyan, yung taong bumibili. Kasi kahit ano itinda ng mga mayayaman, pag ayaw mong bilhin, wala kang kasalanan. Pag binili mo, ikaw may kasalanan, Ngayon, meron din siyempre partisipasyon yung mga businessman na alam na nilang makakasama sa kapwa, tinitinda pa nila. Kaya lang,
Hindi mo naman mabubuo yung isang supermarket pag walang sigarilyo. Ganun yun. Trend na yun eh. Trend na eh. Kaya mahirap nang alisin yata yung trend na yun. Ang regulation na lang dyan, nandun sa sumasampalataya. Pagka miyembro sa iglesia, tinuturuan namin para sumunod sa aral. Pero yung ganun, mahirap nang magbigay tayo ng hypothetical answer dun sa ganun eh. Kasi hindi naman kasi hindi naman engage yung nakakatulong ka. Kasi pagka ganun, maliligtas din si Robin Hood. Si Robin Hood daw magnanakaw tapos papamigay sa mahihirap. Mabuti, magmamigay ka, yung pinagpaguran mo, hindi pinagnakawan mo. Masama kasi yung ganun magnakaw ka. Ang pagbibigay, galing dapat sa pinagpaguran. Basahin natin yung 4:28 ng Epeso. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Alam mo, merong malaking wisdom dyan eh. Ang isang tao, pag hindi niya pinagpaguran, madali niya lang maibigay eh. Pero pag pinagpaguran mo, parang mahirap ibigay. Pero nandoon yung sinabi ni Kristo, mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kailan mapalad yung nagbibigay? Kung yung binibigay niya, pinagpaguran niya. Kasi nandoon yung pain doon na in spite of the pain na ikaw nahirapan, tapos ibibigay mo, nandun yung kapalarang ipinapangako ng Diyos. Baka magbibigay ka, hindi mo naman pinagpaguran, ninakaw mo, impyerno rin ang baksak mo noon. Kaya ang ibig ko sabihin, kapatid, ganito, wala na tayong question na tumutulong sila sa charity, no? Ang tanong, ano ang dahil kaya sila tumutulong sa charity? Merong tumutulong sa charity kasi tax deductible. Sa Amerika, pagka nagbigay ka sa charity, tax deductible. So, hindi ang pagtulong nila para makagawa talaga ng mabuti sa mahirap. Para lang sa sarili pa rin nila. Meron naman tumutulong sa charity para masabing sila'y tumutulong sa charity. Para sila'y magkaroon ng karangalan. Ang Diyos ang tinitignan yung intensyon. Kung ang pagtulong mo ba talaga, bukal sa puso mong tumulong dahil mahal mo yung mahihirap, o kaya ka tumutulong para ka mabalita, para ka mapuri, ay nako, masama ang epekto sa'yo nun. Ganun yun, kapatid. Liligtas ba ang tao kung ayaw makinig sa salita ng Diyos? Katwiran, mas mabuti walang alam para hindi makasala. Mali yun. Intentional na hindi mo pakikinig dahil sabi mo, mas mabuti yung wala kang alam para wag kang magkasala. Kahit na wala kang alam, magkakasala ka 2:12 ng Roma. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Ayan, nakita mo, no? Ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan, mapapahamak din naman ng walang kautusan. Ang nagkasala sa ilalim ng kautusan, sa kautusan din sila hahatulan. Basahin natin sa Chinese. 凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。 Ayon. Ang nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak sa pagkawalang kautusan. Hindi pwedeng ikatwira na, hindi ko naman alam, ayokong makinig kasi para wala akong kasalanan. Hindi. Alam mo nga may kasalanan ka, kaya nga ayaw ka makinig niloloko mo lang sarili mo Di ba ganon? Ano ngayon ang sabi dun sa 8:47 ng Juan? Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Natin sa Chinese. 出于神的必听神的话，
你们不听，因为你们不是出于神。 Pagka sa Diyos ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Iyan ang sabi sa Biblia. Pag ayaw ka makinig, ibig sabihin, di ka sa Diyos nun. Ayaw ka makinig, ini-intention mong wag makinig dahil gusto mong magkaroon ng scapegoat, ng dahilan para wala ka kunyaring kasalanan dahil di ko naman alam dapat nga alamin mo Di ba ganon? Intindihan mo na siguro yun, kapatid. Ang pangatlong katanungan, pag namatay tayo, ano ang tinatanggap? Cremation or ililibing? Tinatanggap ba sa Diyos ang embalming? Oo, tinatanggap yung embalmment kasi basahin natin doon sa Genesis 50, versikulo 2. At iniutos ni Jose sa kanyang mga lingkod na manggagamot, na imbalsamahin ang kanyang ama, at inimbalsama ng mga manggagamot si Israel. Yung tatay niya inimbalsama, pati rin si Jose, inimbalsama rin siya. Nakasulat din yan sa banal na kasulatan. Ngayon, hindi tutol ang Diyos doon. 50:26 ng Genesis, basahin natin. Sa gayoy namatay si Jose na may 110 taon, at kanilang inimbalsama siya at siya inilagay sa isang kabaong sa Ehipto. Kasi yung embalsamo sa Ehipto, matagal ng practice yun lalo na sa mga hari ng Ehipto. Para ma-preserve yung katawan ng hari, ini-embalsama, pagkatapos minamamify, yung nilalagyan ng mga balot, kasama sa ritual nila yun Kaya si Jose, na anak ni Jacob o si Israel, silang mag-ama na imbalsama sila sa Ehipto Ngayon yung cremation, bagong uso ngayon yan sa mga tao. Nung araw, yung cremation, ang kinikremate yung mga masasamang tao. Basahin natin yung 20:14 ng Levitico. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan, susunugin sa apoy kapwa siya at sila upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Basahin natin sa Chinese. 人若娶妻并娶其母，便是大恶，要把这3人用火焚烧，使他们中间免去大恶。 Pagka ang sino man ay mag-aasawa, yung lalaki, kukunin niya ang asawa, mag-ina, pagsasabayin niya, pinapasunog yun sa apoy. Parang cremation ngayon, susunugin sila buhay. Yan ang nababasa sa Biblia, ang pagsunog sa tao. Pag gumawa ng matinding kasamaan sa panahon ni Moises, sinusunog yung mga yan. Ngayon, yung mga pagsunog sa patay, para yata makatipid dahil mahal yung nasa sa kanila yun. Pero sa amin, sa atin, ang mga Kristiyano nililibing pag namamatay. Si Kristo nilibing. Si Lazaro nilibing. Diba? Ngayon, kung gusto nilang magpa-cremate, parang ayoko nang pakialaman kasi minsan isang pagkakataon, merong isang babae na lumapit sa amin, nagtatanong, Brother Eli, yung tatay ko dinalaw ako sa Amerika. Nung nandun sa Amerika, namatay tatay ko. Sabi niya. Ngayon, kung ipapauwi ko sa Pilipinas yung bangkay, milyon ang gagastusin niya. Milyon daw ang gagastusin niya. Wala naman po akong milyon, kapatid na Soriano, sabi niya. Tapos, wala rin naman akong pampalibing dito dahil napakamahal po rito. Gusto ko po sanang ipakremate yung tatay ko. Sabi ko, bahala ka. Ayokong managot dyan. Bahala siya. Wala siyang magagawa Hindi niya pwedeng ibili ng libingan sa Amerika. Mahal. Pauwi naman niya sa Pilipinas, milyon.
Kaya mapipilitan na ako ipakremate yung tatay ko. Kaya ayaw kong pakialaman niyang tungkol sa cremation. Bahala sila kung maaatim nyo na pasunog ang tatay mo. Pero ako, kung hindi ko papasunog. Kung ako, ayaw kong papasunog ng aking tatay. Yun ang masasabi ko, kapatid. Let's say pag namatay tayo, nakatulog tayo ng walang hangganan. Let's say pag bumaba si Kristo, hahanapin natin katawan. Di pang nasunog, di paano yung katawan natin? Wala na mahanap. Pwede yun, kahit nasunog, pwede yun. Yung mga unang Kristiyano, sinunog kasi May mga sinunog na sa Roma, mga Kristiyano. Yung iba pinakain sa leon, yung iba sinunog. Alam mo, hindi imposible sa Diyos na yung napunta sa alabok, kunin niya uli. Di ba si Adan galing sa alabok, ano? Basahin natin ang 12:7 ng Ecclesiastes. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Nauwi na sa alabok, ano? Parang pulbos na uli. Pwede pa bang buhayin uli ng Diyos yun? Basahin natin ng Ezekiel 37:4. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito, at sabihin mo sa kanila, O kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo, at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid, at babalutin ko kayo ng laman, at tatakpan ko kayo ng balat, at lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mga bubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ayon, yung sabi diyan, kayong mga tuyong buto. Alam mo, pag sinabing tuyong buto, kasi pag totally natuyo yung buto, madidisintegrate yan eh. Pag natuyo talaga ang isang bagay na organic, pag tuyong-tuyo na, in the perfect state of tuyong-tuyo na, pulbos na yon, alabok na uli, di ba? Ang sabi ng Diyos, basahin nga natin yun sa Chinese, yung 37:4. 他又对我说，你向这些骸骨发预言说，枯干的骸骨啊，要听主的话。主神对这些骸骨如此说，我必使气息进入你们里面，你们就要活了。我必给你们加上筋，使你们长肉，又将皮遮蔽你们，使气息进入你们里面，你们就要活了，你们便知道我是主。 Ayon, decompose. Nadidecompose. Tawag doon, decomposition. Nawawala sa original state. Nagiging, uli? Nagiging alabok uli. Ngayon, pag alabok na, pulbos na, kaya naman ng Diyos kunin uli yun eh. Sabi niya kayong mga tuyong buto, sabi ng Panginoon, papapasukin ko ang hininga sa inyo at mabubuhay kayo. Yun. Kaya nga sa pagkabuhay na mag-uli, mabubuo uli yan eh. Walang problema ron, kapatid. Sa Diyos, walang problema ron. Sana na... Let's say, wala pa yung paghuhukom, di ba? May nauna na bas papunta sa langit? Yung mga naunang namatay, napayapa? Wala pa, kapatid. Basahin natin ang unang Tesalonica 4:15 hanggang 17. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos.
at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailanman. Kailan tayo sasa Panginoon? Pagka nabuhay na mag-uli lahat. Wala namang mauuna eh. Hindi mauuna yung tulog, hindi mauuna yung gising. Sabi ni Pablo sa 4:15, hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog, sabi niya. So hindi una-una, sabay-sabay ang pagpunta ron. Basahin natin sa Chinese. 我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。 Maliwanag na hindi mauuna kahit na sino. Sabay-sabay, kapatid. Basahin natin ang 11:40 ng Hebreo sa Chinese. 因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全。 Sabay-sabay talaga. Without us, they should not be perfected. Meaning, ang perfection will come simultaneously to everybody that will be saved. Sana naunawaan mo, kapatid. Masama ba ang cremation ng bangkay ayon sa Biblia? Pero bago natin sagutin, ay basahin muna natin ang nangyari kay Haring Saul at kay Jonathan. At nang makita ng mga lalaki sa Israel na nasa kabilang dako ng libis at ng mga nasa dako roon ng Hordan, na ang mga lalaki sa Israel ay tumakas, at si Saul at ang kanyang mga anak ay namatay, kanilang iniwan ang mga bayan at nagsitakas, at naparoon ang mga Pilisteo at tumahan sa mga yaon. At nangyari ng kinabukasan, nang ang mga Pilisteo ay dumating upang hubaran ang mga patay, ay kanilang nasumpungan si Saul at ang kanyang 3 anak na nabuwal sa bundok ng Gilboa. At kanilang pinugot ang kanyang ulo at hinubad ang kanyang mga sakbat at ipinadala sa lupain ng mga Pilisteo sa palibot upang ibalita sa mga bahay ng kanilang mga Diyos-Diyosan at sa bayan. At kanilang inilagay ang kanyang sakbat sa bahay ni Astarot, at kanilang ibinitin ang bangkay niya sa kuta ng Bet-San. At nang mabalitaan ng mga tumatahan sa Habes Galaad ang tungkol sa ginawa ng mga Pilisteo kay Saul, lahat ng matapang na lalaki ay bumangon at nagsilakad sa buong gabi at kinuha ang bangkay ni Saul at ang mga bangkay ng kanyang mga anak sa kuta ng Bet-San, at sila'y naparoon sa Habes at kanilang pinagsunog doon. At kanilang kinuha ang kanilang mga buto at ibinaon sa ilalim ng isang puno ng tamarisko sa Habes, at nag-ayuno silang 7 araw. Sa Amplified Bible, nababasa ang salitang cremated o sinunog. Kung masama yan sa Israel, bakit nila sinunog ang mga bangkay ni Haring Saul at ng kanyang mga anak kung bawal sa kanilang kautusan? Pero, pipiliin ng nakakarami noon, dahil malawak naman ang lupain noon at wala pang maraming tao. Sa tanong na yan kung may nauna ng dinala na sa langit. Nagbago na ng aral dyan si Brad Ellie. Sinasabi na niya na kung ang mga namatay ay mga banal, ay pumupunta na sa langit sa ilalim ng dambana ng Diyos, at ang mga masasama naman ay ikinukulong sa bilangguan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.